Good morning, IFL ICDMI Church. Gandang umaga ho sa IFL, ICDMI Church. Thank you again for this privilege of serving you through this Sunday service. Salamat ho sa pagkakataon na binibigyan niyo sa amin para pagsilbihan namin kayo. And so let's pray. Tayo po'y manalangin. Our Father, we're so grateful that we can come together this Sunday morning. Ama namin, kami po'y nagpapasalamat na kami nagkakasama ngayon. And we pray, Lord, that this morning's message will be for your glory. Dalangin namin naway ang mensahe ngayon ay magbigay ng pagpupuri sa iyo. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. After so many years of ministry, I've got asked this question quite a lot. Sa matagal na panahon na naninilbihan ako bilang pastor, ay itong katanungan pong ito ay palaging dumarating. And the question is it possible to live the Christian life? Posible nga bang mabuhay na ang buhay Kristiyano ay mapasa atin? And it's a very good question. Ito po isang magandang katanungan. And in fact, many people tell me, Pastor, it's too difficult to live the Christian life. Maraming tao ang nagtataka at nagtatanong, Pastor, napakahirap mamuhay Kristiyano. In fact, many people say it's impossible to live the Christian life. Tila imposibleng mabuhay ng ganito. And there's the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5. Sa Sermon on the Mount sa Mateo, You know that some pastors or some theologians actually say it is impossible what Jesus said about the Beatitudes. may mga pastor o mga theologians o mga nag-aaral tungkol sa Biblia ay nagsasabi na kung ano man ang pinag-uusapan ni Kristo sa Sermon on the Mount ay imposibleng um, maganap sa ating buhay. Because it is so impossible just to let somebody strike your left cheek or strike your right cheek. Sapagkat tila imposible na hayaan natin ang isang tao na nasampalin tayo sa isang pisngi at ibibigay natin ang kabilang pisngi. And some of them teach that, you know what, that Sermon on the Mount, the Beatitudes, is for the millennial kingdom. Ang tinaguriang Beatitudes sa Sermon on the Mount ay sinasabi ng marami ay hindi natin magaganap ngayon kundi para sa mga tinatawag nating panahon ng millennium. So the 1,000 years is when you will be able to do that. Doon sa 1,000 taon na pinag-uusapan sa Biblia tungkol sa millennium, ay But not doon magaganap ang ng mga Kristiyano na mabuhay katulad ng sinasabi ni Kristo sa Sermon on the Mount. but not in this life. Subalit hindi ngayon sa buhay na ito. But in fact, there was a book that came out a few years ago called Respectable Sins. Mga ilang taon na ay may isang nagsulat ng tinagurian nating Respectable Sins. Ang author nito, ang nagsulat nito ay si Jerry Bridges. And what the author says is that, you know what, these are the sins that we as a church tolerate. Sabi ni Jerry na nilista niya dito ang ilang-ilang mga kasalanan na halos pinahihintulutan ng ating iglesia. So we tolerate ungodliness in the church. Um, Pinababayaan natin ang pagiging hindi makadiyos, People who are discontented, mga taong hindi kontento sa buhay, people who are proud, uh, kayabangan, people who have no self-control. walang pagpipigil, Oh, we tolerate envy and jealousy. na inaya natin na ang mainggit o maging seloso, Oh, we tolerate people who are very worldly. ang pagiging makamundo, And we tolerate people who have a lot of anxiety or very frustrated with other people. mga mayroong pangamba sa buhay o kaya mabilis maiksi ang paisensya sa kapwa. Oh, when we're in a small group and people are not thankful, we just, okay lang. Okay lang sa atin ang kasalanan ng hindi pagiging magpasalamat sa kapwa.
Oh, and some people in church are very selfish, ang pagiging sakim, but we don't deal with it. hindi natin ito pinag-uusapan. And there are angry people in the church. Ang may galit o puot, And you know what we do? We say, oh, okay, don't go close to that person. If it sits on the right, we sit on the left. kung may mga ganitong uri ng tao, ay iniiwasan na natin sila na kung sila ay nakaupo sa isang tabi, ay pupunta tayo sa kabilang tabi. We just don't want to talk to them. Ayaw natin silang kausapin. But we don't deal with their anger. Subalit ayaw nating pag-usapan o takayin ang kanilang puot o galit sa kanilang buhay. Or people who are very judgmental about other people. O kaya mga taong magaling maghusga sa kanyang kapwa. Oh, people who complain about the pastor, about the worship team, about the usher, whatever. Mga taong mahilig mamintas tungkol sa pastor, sa worship team, o kaya kung ano-ano pang bagay sa loob ng iglesia. Oh, we don't deal with them. Ayaw natin itong pag-usapan. But it's okay for them to be part of the church. Subalit, ang mga taong ito na may ganitong mga kasalanan ay tinitiis natin, okay lang na ang kanilang presensya ay nasa loob ng iglesia. And of course, one of the big deals is gossip. Ang isang malaking larangan na ayaw natin pag-usapan ay ang pagchichismis. And sometimes gossip is prayer requests. Minsan, ang chismis ay tinatago natin sa, kunyari, ay ito ay isang prayer request. Oh, so-and-so has a problem child. Itong taong ito, alam mo ba, na kailangan natin pagdasal kasi ang anak niya ay binibigyan siya ng sakit ng ulo. Oh, tell us more. Oh, ang talaga? Sabihin mo sa akin, ano pa? And the prayer meeting now becomes a gossip session. Yung dapat na isang prayer meeting na kung saan ang tao ay nagdadasal ay nagiging isang pagkakataon na ang mga tao ay nagchichismis na lamang. But these are not the only sins that happens in the church. Subalit, itong binigkas natin ay hindi lamang ay kukonti pa lang. Mayroon pang ibang mga kasalanan na ang iglesia ay hinahaya ang mga ganitong kasalanan sa loob ng iglesia. So I added a few. Nagdagdag pa ako. One is we hold grudge against another person. Ang sinasabing grudge o nagdadamdam ng tinatago ang pagdadamdam sa ibang tao. Or we refuse to forgive people who wrong us. O ayaw natin magpatawad ng kapwa. And this is a very big deal for churches and Christians. Para sa akin, ito ay isang bagay na napakahalaga na dapat takayin sa loob ng iglesia. Oh, one person even said to me, "You're the pastor, you have to forgive. I don't have to." Meron pa nga isang miyembro ng iglesia nagsabi sa akin, ikaw bilang pastor ay kailangan mong sumunod sa Diyos na magpatawad. Pero ako bilang isang ordinaryong miyembro ay ayaw kong magpatawad. And also unbelief. Ang unbelief or walang pananampalataya. Oh, we don't believe that God is God. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ay Diyos. We believe we know what to do. Mas alam ko pa kaysa sa Diyos kung anong tamang dapat gawin. And we want God to follow what we want. Ang Diyos ang dapat sumunod sa gusto ko. But there's also a big one where I call theological arrogance. May isa pang larangan na gusto kong tawagin sa English na theological arrogance. Ang ibig pong sabihin nito, ito yung mga paksa na sa larangan ng Biblia na mas marunong pa ang isang ordinaryong tao kaysa sa mga taong tunay na nag-aaral ng Biblia. It's my church believes in the true theology. Ang aking iglesia lamang ang tunay na nakakaintindi kung paano basahin at maintindihan ang Biblia. Oh, you go to a liberal church. Ang simbahan mo ay kakaiba, tinatawag tong liberal, kaya hindi tama ang pagbasa niyo ng Biblia. We know better than you. Mas marunong kami kaysa sa iyo. Well, in essence, it's very tough to be a Christian, isn't it? Hindi pa, kung babasahin natin lahat itong mga kasalanan ito ay tila napakahirap ng mabuhay Kristiyano.
Now, when we look at the New Testament, is a good model for us as a Christian? Kung atin pong titingnan ang bagong tipan, ay sino nga ba kaya ang pinakamagandang modelo sa atin bilang Kristiyano? Who's the one that we can identify with and follow? Sino kaya ang isang tao sa bagong tipan na maaari natin maging huwaran at tularan at sundin kung ang kanyang mga ginagawa? So in this statue, the person on the right, on the person on your right, he is the Apostle Paul. Sa litratong ito, sa kanang statwa ay si Pablo. And the Apostle Paul, his life is very clear. Ang buhay ni Apostol Pablo ay madaling maintindihan. Before he met Jesus, he was a persecutor of the church. Bago niya makilala si Kristo ay inuusig niya ang iglesia. And he says, I'm the chief of sinners. At inamin niya na siya ang pinakamakasalanan ng tao sa buong mundo. But when the light came, he was blinded, and then he found Jesus. Subalit nang matagpuan siya ng liwanag, ay nakilala niya si Jesus at siya sa panahon ito ay nabulag siya. And then his life totally changed. Nagbago siya. And in a sense, we read many of his writings and we don't see the weakness in his character. Pag ating babasahin na kanyang mga sinulat sa bagong tipan ay tila napakadali para kay Pablo ang mamuhay Kristiyano. So his life is very clear. There's a cut right in the middle. Na maunawaan natin na merong linya na bago sa linya na yun ay siya'y makasalanan dahil inuusig niya ang iglesia. Subalit pagkatapos ng kanyang pagkakakilanlan kay Kristo ay biglang nagbago na ang kanyang buhay. Now the person on the left, that is Peter. Ang tao naman, ang statwa naman sa kaliwa ay si Pedro. So you see, on one hand, he's holding the Bible. Nahawak niya sa isang kamay ang Biblia. On the other hand, he holds the keys. Sa kanang kamay ay hawak niya ang susi. And this is the keys to the kingdom, and we will look at Matthew chapter 16. Ang hawak niyang susi ay ang susi sa kaharian ng Diyos. But I think we can identify with Peter's life much more. Kung ating kukumpara ang buhay ni Pablo at ni Pedro, ay para sa akin ay mas madaling ikumpara ang ating buhay kay Pedro. And so we're going to look at some examples of Peter's life. Mas nakikita ko ang buhay natin sa buhay ni Pedro. So I'm going to read Matthew 16, verse 15 on in English. The next slide will be in Tagalog. So let me read it. Then Jesus said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven." Now in Tagalog. Sa Mateo 16, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades
ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagaan sa lupa ay kakalagan sa langit. Can you imagine if you were Peter Kung ating isipin na kung tayo ay si Pedro and Jesus pointed to you and said, "You got it." at, at tinuro ni Kristo, ikaw, at sinabi ni Jesus, nasa sa iyo. And by the way, you got this from heaven. You did not get it from anybody else. Kung ano man ang iyong tinanggap, ay tinanggap mo mula sa langit, hindi mula sa anumang tao. And by the way, the church is going to be established through you. At ang katotohanan ay ipupundar sa iyo. And by the way, you have the keys of the kingdom. At ikaw ang may hawak ng susi ng kaharian ng langit. Can you imagine if you were Peter, how you would feel? Kung ikaw si Pedro, ano kaya ang mararamdaman mo? I probably would feel like, hey, I got it. Kung ako si Pedro, ay maaring magkaroon ako magyabang ako at sabihin ako na ang may hawak ng susi. I probably look around at the other disciples and say, hey, Jesus is talking to me. Maaari ay titingin ako sa ibang mga disipulo at magyayabang ako sa kanila at sasabihin, tingnan nyo, ako ang inatasan ng ating Panginoon. Not to you, not to Hindi, you, not to you, but to me. hindi ikaw, ako lamang. Now, I want you to know this is Matthew chapter 16, and we ended in verse 19. Ang ating pong binasa sa Mateo 16 ay nagsimula sa versikulong 15 at nagtapos sa 19. And let's just find out what happened just 2 verses later. Kung ating pong ipagpapatuloy ang pagbabasa, ay maiintindihan natin kung ano ang nangyari kay Pedro. We're still in Matthew 16. Nasa Mateo 16 pa rin tayo. Only 2 verses later, from 19 to 21. 2 verses lang ang nakakalipas at ito na ang ating mababasa. So let me read in English. The next one is in Tagalog. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Ito po ang ating mababasa. 2 verses lang makalipas ang ating huling binasa. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya ipapatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitsuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. I'm sure Peter's heart was out of concern for Jesus. Ang puso ni Pedro ay ang iniisip ni Pedro ay para sa kabutihan ni Kristo. And of course, Peter, in his heart, he will want to defend Jesus when that happens. Sapagkat gusto niyang depensahan kung ano man masamang mangyayari kay Kristo. And can you imagine being called something from heaven and then now being called Satan?
Maiintindihan mo ba na tinawag ka na ikaw ang may susi ng kaharian ng langit at sa susunod na kabanata ay tinatawag kang Satanas? I think we can identify with that, don't we? Hindi ba't ito ang madalas ang nangyayari sa ating buhay? Oh, we come out of Sunday worship and we feel so holy. Na pagkatapos natin na pumunta sa isang worship service sa ating iglesia, And then we go home and we fight with our family. at pag-uwi natin, ano nangyayari? Nakikipag-away tayo sa ating mga pamilya. And what does our family member tell us? Didn't you just come from church? Hindi ba't sasabihin ng ating mga mahal sa buhay, hindi ba kakapunta mo lang sa simbahan? Oh, it's like being called Satan, isn't it? Hindi ba't parang inahihintulad sa atin na katulad ni Pedro na tinatawag na Satanas ay para tayo tinatawag na ipokrito ng ating mga mahal sa buhay. But Peter failed even more after that statement. Mas marami pang kahinaan ang ating mababasa kay Pedro. So in Matthew 26, I'm going to read the English. After a little while, those standing there went up to Peter and said, "Surely you are one of them. Your accent gives you away." Then Peter, began to call down curses, and he swore to them, "I don't know the man." Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken, "Before the rooster crows, you will disown me 3 times." And he wept when he went outside and wept bitterly. Mateo 26, pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nakahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon at kaagad tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok ay 3 ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Boy, he swore that calling down curses on himself. Nanumpa siya sa langit at Eh, sinabi niyang hindi ko kilala si Jesus, ang taong iyon. Wow, that is very, very strong. Hindi pa ito'y isang nakakakilabot na pangyayari. I think we can identify with Peter much more in our Christian life. Hindi pa parang katulad din tayo ni Pedro sa ating buhay Kristiyano? And we know the story that in the end, after Jesus resurrected and Peter went fishing, they had this exchange. Kung patuloy natin babasahin ng Biblia, ay matatagpuan natin si Pedro na sa ikatlong araw na muling nabuhay si Jesus, So, na siya'y bumangon sa pagkapatay, ay si Pedro ay makikita nating nangingisda. and remember, they were fishing and they could not get any fish. Si Pedro at kanyang mga kaibigan ay nangingisda, subalit wala silang mahuling isda. And Jesus says, "Why don't you throw your net on the other side?" May isang tao na hindi nila kilala na si Jesus pala ay sinabi kay Pedro, ba't hindi mo itapon ang lambat dito sa kabilang banda? Now think about it. If there's no fish on the right side, would there be fish on the left side? Ating suriin, kung walang isda sa kanang banda ng bangka, malamang ay wala ring isda sa kaliwang banda ng bangka. But they had nothing to lose. Subalit, wala namang mawawala sa kanila sapagkat buong maghapon, buong umaga na silang nananalambat at nanguhuli ng isda. And so you remember the story that after that, somebody told Peter, "The master is on the shore." Nung, nung sila'y sumunod at inahagis ang lambat at nakahuli sila ng maraming isda, ay mababasa natin na isa sa kanyang kaibigan ay sabi na ang ating Panginoon ay naroon. So Peter jumped on the water and went to see Jesus. Tumalon si Pedro at lumapit kay Jesus. And after breakfast, they had this exchange.
Nung matapos silang mag-almusal, ay dito natin mababasa ang pag-uusap ni Jesus at ni Pedro. So I want you to notice the change in color because those are the words love. Gusto ko po sanang bigyan niyo ng pansin ang mga salitang naka-highlight sa dilaw sapagkat doon lahat ang salitang pag-ibig. So I'm going to read the words in English and then the next slide will be in Tagalog. So after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time, Jesus asked Peter, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked this question the third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Juan 21. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, Alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit niyang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Now we read this in English and we read this in Tagalog. Binasa natin to sa Ingles at binasa natin to sa Tagalog. And in English, they use the same word, do you love me more than these? Sa Ingles ay tatlong ulit nating mababasa na mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? And in Tagalog, we use the same word, minamahal mo ba ako? Ganun din sa Tagalog, ang salitang minamahal ay tatlong beses na inulit. Now, in Greek, which is the original written Gospels, there are a few words that are used for love. Subalit sa Greko, ang salitang pag-ibig o pagmamahal ay may iba't ibang kahulugan. So one of the words is called eros. Ang isang salita po ng pag-ibig sa Greko ay ang salitang eros. And that is for romantic love. Ito po ay isang uri na pag-ibig na may pagka-romantiko. And it's also used for sexual love. Ito po ay ginagamit rin na salitang pag-ibig na may kinalaman sa pagtatalik. And so we have the word erotic. Kung kaya't meron salitang erotic, And that's where we get this word eros. kung saan po nagmumula ang pinagmulan po nito ay ang salitang eros. There's another word that is used called storge. May isa pong salitang storge. And this is for parent-child love. Ito po ay ang uri ng pagmamahal ng isang manggulang sa kanyang anak. There's another word that is used, which is philia. Ang isa pong uri ng salitang pag-ibig sa Greko ay ang philia. And this is friendship love. Or ito po ang uri ng pag-ibig ng mga kaibigan. In the US, there's a city that you probably have heard called Philadelphia. Sa Amerika po, may isang siyudad na pangalan ay Philadelphia. Delphos is men and philia is love. Ang Delpha ay salitang ay para sa tao at ang philia ay pag-ibig. So it's a love of friendship. It's also called love. Ito po ay
pag-ibig sa pagkakaibigan, And mga then kaibigan. and then there's the highest form of love that is used in the Greek language, which is called agape. Ang pinakamataas na uri ng ng pag-ibig sa salitang Greko ay ang salitang agape. And this is the word that we use for God's love. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. And this is love that is unconditional. Ito ay pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. And this is a love that is manifested from God giving up his son for us. Dito natin, ang agape love ay makikita sa pagmamahal ng Diyos sa atin kung kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And when we read 1 Corinthians 13, which we call the love chapter, Sa Korinto, na kung saan natin tinagurian nating love chapter, and the word that is used, love is patient, love is kind, it's all agape. kung saan natin mababasa na ang pag-ibig ay dito sa Korinto, ang ginamit na pag-ibig ay ang salitang agape. So let me superimpose the Greek word onto the text. Kung kaya't muli nating babasahin ang ating binasa, ay papalitan ko ang salitang pag-ibig ng tamang salita sa Greko. So the first time Jesus says to Peter, Simon, son of John, do you agape me more than these? Kung kaya't babasahin po natin, ay sinabi sa unang pagkakataon, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inaagape mo ba ako kaysa sa mga bagay na to? Peter, do you love me with the highest form of love? Pedro, minamahal mo ba ako ng isang uri ng pag-ibig, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig katulad ng pag-ibig ng Diyos? And we can imagine Peter saying, Lord, I can only phileo you. Ano ang sinabi ni Pedro? Tumugon siya, Panginoon, kaya kitang i-phileo lamang. I can't use the word agape. Hindi ko kaya ang agape. Kaya ko lang mahalin kita ng katulad ng phileo. I can only love you as a good friend. Kaya kitang mahalin tulad ng pagmamahal ng isang kaibigan. But Jesus said, feed my lamb. Ang tugon ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. And the second time, Jesus asked the same question, do you agape me? Inulit ni Jesus ang pangalawang tanong, inaagape mo ba ako? I'm sure his heart is probably pounding right now. Sa pagkakataong ito, malamang ang tibok ng puso ni Pedro ay bumibilis. He wanted to be honest. Gusto niyang sumagot ng walang kasinungalingan. But you know what? There is fear in his heart. Subalit may pangamba sa kanyang puso. He was very proudful in Matthew 16. Dahil maaaring naalala ni Pedro na kung gaano siya kasigurado sa ating nabasa sa Mateo. But after all, I've betrayed our Lord. Subalit sa mga pagsubok ay nalaman niya na tinaydor niya si Jesus. Lord, I can only phileo you. Kung kaya't ano ang tugon ni Pedro? Panginoon, kaya lang kitang mahalin na phileo, pagmamahal ng isang kaibigan. Jesus continued to give him a commission. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay binigyan pa rin siya ng utos ni Jesus. Take care of my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. But what happened on the third time? Simon, son of John, do you phileo me? Sa pangatlong pagkakataon ay inulit ni Jesus ang tanong, Simon, anak ni Juan, iniba na ni Jesus ang kanyang katanungan. Minamahal mo ba ako bilang kaibigan, phileo?
Now, it is very interesting that Peter was hurt that Jesus asked the third time. Dito sa pangatlong pagkakataon ay nasaktan na si Pedro sa kanyang narinig mula kay Jesus. But also, I think Peter began to understand Jesus' heart. Subalit malamang ay sa pagkakataong ito ay naunawaan na ni Pedro kung ano ang nasa puso ni Jesus. So that's why he said to our Lord, he said, Lord, you know everything. Kung kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, alam mo ang mga bagay, ang lahat ng mga bagay. I love this exchange between Peter and Jesus. Gusto ko gusto ko sanang maintindihan nating lahat kung ang ang pagkakataong ito na nag-uusap si Jesus at si Pedro. Because Jesus takes us where we are. Sapagkat dito natin mababasa na tinatanggap ni Jesus kung nasaan tayo, kung nasaan lamang, kung ano lamang ang maibibigay natin sa Kanya. But Jesus was not finished. Subalit, hindi pa tapos si Jesus. So then Jesus says the following, I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, Follow me. At itinuloy ni Jesus at sinabi kay Pedro, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalatiin niya ang Diyos. At pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Jesus is saying, Peter, right now you can only phileo me. Ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro? Alam ko na ngayon ay kaya mo lang akong ibigin phileo ng tulad ng isang kaibigan. But one day you will be able to agape me. Subalit darating ang isang araw na kaya mo akong mahalin ng agape, isang uri ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilalang. So Peter understood now what was going to happen to him. Dito sa pagkakataon ay nauunawaan na ni Pedro kung anong uri ng kamatayan ang kanyang haharapin. But just like you and me, Peter's very human. Katulad mo at katulad ni Pedro, tayong lahat ay tao lamang. And so Peter turned around and saw behind him the disciple Jesus loved, and that was John, the one who had leaned over to Jesus during supper and asked, Lord, who will betray you? Peter asked Jesus, What about him, Lord? Jesus replied, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, you follow me. Pagkatalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumusunod. Siya rin yung nakahilig na malapit kay Jesus sa hapunan ang nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? Nang makita siya ni Pedro ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya ay manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Even until the end, Peter's like, I'm going to die for you. But what about him? Sa huling pagkakataon ay sinabi ni Pedro, Panginoon, kaya kong mamatay para sa iyo. Pero siya rin ba? Susunod rin ba siya sa iyo? Ganong uri rin ba na kamatayan ang kanyang mararanasan? Peter's so much like you and so much like me. Hindi ba si Pedro ay katulad nating lahat? Of course, you see Jesus' answer. Subalit, nabasa naman natin kung anong tugon ni Jesus kay Pedro. Peter, it's whatever I do with John, it's none of your business. Pedro, kung ano man ang mangyari kay Juan,
ay hindi mo na ito kailangan malaman pa. You follow me. Ikaw, sumunod ka sa akin. And we know tradition tells us that Peter was going to be crucified just like Jesus. Ayon sa tradisyon ng mga Kristiyano, ay si Pedro ay ipapako rin sa krus katulad ng kanyang Panginoon. But right before the crucifixion, we are told that Peter said, I am not worthy to be crucified like my Lord. Subalit, bago siya ipako sa krus, sa crucifixion, ay sinabi niya sa kanyang mga umuusik sa kanya na ako ay hindi karapat-dapat mamatay katulad ng aking Panginoon. So he requested that he be crucified upside down. Kung kaya't nag-request siya, hiniling niya na ipako siya na nakabaliktad. So you see them pulling in this picture, in this painting by Caravaggio, that they are pulling his leg up so his head is on the bottom. Dito sa litrato ni Caravaggio, sa kanyang painting, ay makikita natin na ang mga taong umuusig sa kanya ay hinihila ang krus upang ang kanyang ulo ay nasa sahig at na siya ay pinapako ng nakabaliktad. And it seems like a very long introduction for me to talk about the possible Christian life. Mahabang oras ang aking ginugol upang pag-usapan ang buhay Kristiyano. Because this is what Peter wrote in his second letter. Sapagkat mababasa natin sa sulat ni Pedro sa 2 Pedro, In chapter 1, verse 3, let me read in English first. By his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this from coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya pinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Peter says it is possible to live the Christian life. Dito natin maunawaan na sinasabi ni Pedro na posible talaga mabuhay ang isang buhay Kristiyano. Because of three things. Sapagkat sa tatlong bagay. Because God has given us everything we need to be able to live the godly life. Sapagkat binigay na ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin upang mabuhay ng makadiyos. The first time I really understood this verse, ang unang beses kong, sa unang pagkakataon na naunawaan ko tunay ang kahulugan ng sinasabi ni Pedro, I realized I have absolutely no excuse anymore to not be able to live the Christian life. Ay tunay kong naintindihan na wala akong dahilan upang hindi mamuhay ng mabuting buhay Kristiyano. I went back and looked at the original Greek for this verse. Binasa ko ito sa Greko. And it actually says, Peter actually says, God has given us all things, everything. Na sinasabi ni Pedro na lahat ng bagay na kailangan natin ay tunay na nga binigay ng Panginoon. And any sin that I struggle with really is my issue, not that God is not helping me. Na kung anumang kasalanan na ating ginagawa sa ating buhay ay hindi dahil hindi tayo tinutulungan ng Diyos upang malagpasan ang mga kasalanan ito, kundi dahil
tayo mismo ay gusto nating gawin ang mga kasalanang ito. So the first promise is that we have everything we need to be able to live the godly life. Ang unang pangako ay binigay na ng Diyos ang lahat na kailangan natin upang mabuhay maka-Diyos. The second promise is that we can participate in God's divine nature. Ano ang pangalawang pangako? Na tayo ay maaaring lumahok sa divine nature ng Diyos, ang pagiging uri ng divine o pagiging maka-Diyos. So when Jesus says, you are in the world, you are not of the world. Na tinatawag tayo ng ating Panginoong Jesus na tayo ay nasa mundo, subalit hindi natin kailangan maging makamundo. And so we are, as Christians, participating in God's divine nature. Na tayo ay lumalahok sa uri ng pagiging maka-Diyos. And the third is we can escape the world's corruption. Na kaya nating takasan ang kabulukan sa mundong ito. When I began to understand the Christian life, Na tunay kong unang maunawaan ang buhay Kristiyano at paano mamuhay na ito, then I realized it is possible to live the Christian life. na naintindihan ko kung ano ang sinasabi ni Pedro kung paano nga mamuhay maka-Diyos. But of course, it takes work. Subalit, hindi ko sinasabing madali ito na kailangan tayong maghirap at talagang magsubok na gawin ang mga bagay na to. It's not automatic. Na hindi to automatic o basta na lang mangyayari. And so Peter lays out how we can get there. Patuloy na sinasabi ni Pedro kung paano nga tayo mahahantong ang pagiging maka-Diyos. So in view of this, Peter says, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence or goodness, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Paano nga ba tayo magiging maka-Diyos? Ito ang sabi ni Pedro. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging maka-Diyos, at ang pagiging maka-Diyos ng pagmamahal sa kapatid at pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. This sounds a little bit like the fruit of the Holy Spirit. Hindi ba para itong nabasa natin sa bunga ng Espiritu ng Diyos? And in my last message, I talked about layering the fruit of the Holy Spirit. Nung huling ating pagkikita ay pinag-usapan ko kung kaano ang bunga ng Espiritu ay may iba-ibang layer. Now that's from Paul, right? In terms of the fruit of the Holy Spirit. Ang bunga ng Espiritu ay pinag-usapan ni Pablo. But I like how Peter does it. Subalit, mas gusto ko kung paano sinabi ni Pedro ang mga bagay na ito. So Peter starts with faith. We already have faith because we believe in Jesus as our Lord and Savior. Saan nagsimula si Pedro? Sa pananampalataya. Sapagkat mayroon na tayong pananampalataya kay Jesus. And now Peter says, because you have faith, add on goodness. Dahil ikaw ay may pananampalataya, dagdagan mo to o tustusan mo ito ng kabutihan. And what is goodness? Ano nga pa ang kabutihan? It is making the right decision. Ito'y paggawa ng tama. It is learning to be honest. Maging tapat. You know, in the Philippines, it is so easy for us to lie. Dahil ako'y, alam niyo naman na namuhay rin ako sa Pilipinas, ay naiintindihan ko kung gaano kahirap o gaano kadali
ang magsinungaling sa Pilipinas? Oh, it is so easy for us just to take advantage. Na madaling mag-abuso ng kapwa. So you go to the market and you buy bananas. Halimbawa, pumunta ka sa palengke at bibili ka ng saging. And I don't know the price, but let's assume it's 100 pesos. Hindi ko alam ang presyo. At magbigay na lang tayo ng halimbawa. Siguro 100 ang 1 kilo ng saging. And so you say, masyadong mahal naman. Hindi pa masyadong mahal ang 100. Eh, dun sa, 80 pesos lang eh. Doon sa kabila, mas mura, 80 lang. But we never find out. We just assume that we can talk our way out. Ginagamit lang natin ito sapagkat gusto lang natin tawaran ang kung ano man ang ating bibilihin. Now, the person who is selling will say, Sir, hindi naman puhunan na yun eh. Ang nagbebenta, sasabihin, ano sir, puhunan na ito. And Sapat so na. we are so easy to lie and cheat our way out. Parehong nagbebenta at ang parehong bumibili ay napakadaling magsinungaling. But goodness is to do the right thing. Subalit ang kabutihan ay ang paggawa ng tama. One time I heard a Filipino pastor said this. Narinig ko isang beses, A Filipino pastor says this about when you go to the market. sabi ng pastor na Pilipino na kung ikaw ay mamamalengke, Sometimes it will be more expensive. bilang Kristiyano, pag ikaw ay namimili, ay malamang ay mas mahal ang presyong mabibili mo. And you can bargain your way down. At mayroon kang kalayaan upang tawaran. But is it okay sometimes to just bless them with more? Subalit, hindi ba mas mabuti na i-bless na lang natin ang taong nagbebenta sa atin at wag na natin siyang tawaran ng labis-labis? Of course, it's not all the time. Hindi naman sa bawat pagkakataon ay gantong gagawin natin. But there are times when we know it's more expensive and we just do the right thing, the good thing. Subalit may dumarating ang pagkakataon na ang kabutihan ay ang paggawa ng tama na bilihin na lang natin ang ating binibili nang hindi natin kailangan tawarin ng sobra-sobra. And of course, then you add on knowledge. At sa kabutihan ay dagdagan ng kaalaman. And this is to study the Bible. Ano ang kaalaman? Ito ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. And sometimes the Bible actually says it is more blessed to give than to receive. Ano ang sinasabi ng Biblia? Na kadalasan ay mas nabibless ang mga taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So the goodness is tied to knowledge. Kung kaya't ang kabutihan ay nakatali sa kaalaman. And when knowledge, you add on self-control. At sa kaalaman ay dagdagan pa natin ng pagpipigil. It doesn't mean that because we know, we have to let everybody know we know. Na kahit na alam natin ang maraming bagay, ay hindi natin kailangan ipaalam sa maraming tao ang kaalaman natin na magyabang sa ibang tao. And the Bible says sometimes you need to let other people think more highly of themselves than you. Sabi ng salita ng Diyos na may pagkakataon na hayaan natin na isipin ng ibang tao na sila ay masigit sa atin, na tayo kailangan magpakumbaba. But of course, when you have self-control, now you have to endure. At kung mayroong pagpipigil, dagdagan natin ng pagtitiis. Because there's many things in the world we have absolutely no control of. Sapagkat maraming bagay sa mundo ay wala tayong control. And Peter later will say, it is better to suffer for doing good than for doing evil. Sinasabi ni Pedro na mas maigi pang magdusa sa paggawa ng mabuti kaysa paggawa ng masama. And then you add on to it godliness. Sa pagtitiis ay dagdagan natin ng pagiging makadiyos. And that is to worship God and to trust in God.
um, na tayo'y sambahin natin ng Diyos at mahalin natin siya. And then add on brotherly love. At ang pagiging makadiyos ay dagdagan natin ng pagmamahal sa kapatid, phileo. And Peter uses the actual word phileo. Kung saan natin mababasa ang salitang phileo. But Peter wasn't finished. Subalit hindi pa dito natatapos si Pedro. And he added the ending, the supreme word, love. At sa pagmamahal sa kapatid ay dagdagan pa natin o tustusan pa ng pag-ibig na agape, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilalang. Last time I mentioned about the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, etc. Nung huling beses ay pinag-usapan ko ang bunga ng Espiritu ng Diyos. And I said, don't start from love. Start from the last one, which is self-control. Na sinabi ko noon na mahirap magsimula sa pag-ibig. Kung kaya sinasuggest ko na magsimula tayo sa self-control or pagtitiis or pagpipigil. So Peter, actually, the sequence Peter uses is much better for us. Mas gusto ko kung paano pinag-usapan ni Pedro ang mga bagay na ito. And let me tell you, do not work on everything at one time. Katulad ng sinabi ko nung isang buwan na wag natin gampanan ang lahat ng bunga ng Espiritu ng Diyos sa isang iglap. Katulad rin ng sinasabi ni Pedro ay kailangan tayong magsimula sa simula o sa pinaka mas madali kaysa gawin kagad lahat ng isang iglap. So I have a suggestion for you. Ito ang aking suggestion ngayon. If you have a cell phone, take a picture of this slide. Kung meron po kayong cellphone, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na litratuhan nyo ang itong slide na ito. And you take one of them and just practice that one for 1 month. Na ang aking pong suggestion ay magsimula po kayo sa listahan ito. Pumili kayo ng isa na tila kung anong kaya nyong gawin. Gawin nyo ito ng isang buong buwan. So you start with just making the right decisions. Sa isang halimbawa ay gamitin natin ang kabutihan. And make the right decisions. At gawin mo ang tama. Bless other people rather than wanting to get from them. I-bless natin ang ibang tao kaysa gusto natin manlamang sa kanila. Only learn one thing for 30 days. Isang bagay lang inihiling ko, magsimula ka ng isa sa listahang ito sa buong buwan. I'm going to make one guarantee for you. At gagarantisahan ko po sa inyo. If you learn goodness in 30 days, the next knowledge would be easier, self-control would be easier, etc., etc. Na kung nagsimula po kayo sa kabutihan at ginawa niyo po ito ng isang buong buwan, ay sa aking palagay ay mas magiging madali ang pagdagdag ng kaalaman, pagdagdag ng pagpipigil, at etc. etc. If I tell you today, you start with the supreme love, unconditional, none of us can do it. Kung inutos ko po sa inyo na dito tayo magsimula sa agape, ang uri ng pag-ibig ng Diyos na may pagsakripisyo, na walang kondisyon, ay marahil walang makakagawa sa atin nito. And this is how I learned the fruit of the Holy Spirit. At katulad po ng bunga ng Espiritu ng Diyos, ay ito po ang sinasuggest ko dito sa sinasabi ni Pedro. From the bottom up. Na magsimula po tayo sa ibabaw paakyat. Because Peter is like you and me. Si Pedro ay katulad nating lahat. He could not say agape to Jesus. Hindi niya masabi kay Jesus na inaagapi niya si Jesus, na minamahal niya ang Jesus na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. He can only say, Lord, you know I can only phileo you. Ang kaya niyang sabihin, Panginoon, kaya ko lang ang phileo, ang pagmamahal ng isang kaibigan sa iyo. But because he's able to do that, agape is close by. Sapagkat nagsimula siya sa phileo, pagmamahal ng isang kaibigan para kay Jesus, ay mababasa natin sa dulo
ay minahal rin niya ang Diyos ng isang pagmamahal ng agape. And then Peter gives this promise. May pangako si Pedro. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. So, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano nga ba po ang pangako ni Pedro? Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala na mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. So, next time when we meet again, I'm going to explain some more and develop this topic even more. Sa susunod nating pagkikita sa susunod na mga ilang buwan, ay mas gusto ko pong pag-usapan at i-develop ang paksang ito kung paano mamuhay ng makadiyos. Because I'm going to follow what Peter says. Sapagkat gusto kong sundan ang halimbawa ni Pedro. In the same chapter, Peter says this, therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For the Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. Bilang isang pastor at bilang isang Kristiyano, ay gusto kong tularan si Pedro na paalalahanan tayong lahat. At ano nga ba ang sinabi ni Pedro? Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinagpatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesukristo at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. So I heard this story many years ago. Ito pong storya ay narinig ko na ilang taon na. A small church invited a new pastor. May isang maliit na simbahan na inimbita ang isang pastor. So on the first Sunday, he preached his sermon. Sa unang linggo ay itong sermon ang kanyang ibinigay. And everybody liked the sermon. At ang sermon na ito ay nagustuhan ng mga miyembro. The next Sunday, he went up and he preached the exact same sermon. Sa susunod na linggo ay ganun din, eksaktong parehong sermon ang kanyang ibinigay. So the people were very nice. They didn't want to say anything because it's only the second Sunday. Dahil nahihiya ang mga tao ay wala silang sinabi. Gusto nilang maging respetuhin ang pastor kaya wala silang sinabi kahit na inulit lamang niya ang kanyang sermon. But they started talking to each other. Subalit sa kanilang sarili ay nangusap sila. Oh, let's see what happens next Sunday. Tingnan lang natin kung ano ang mangyayari sa susunod na linggo. So the next Sunday, he preached the exact same sermon. Sa susunod na linggo nga ay inulit-uli niya ang kanyang unang sermon. Parehong-pareho. Now finally, the leaders of the church said, we got to have a meeting with this pastor. Kung kaya ang mga nangunguna, ang mga leader ng iglesia ay nagpatawag ng isang meeting.
So they asked him, why did you preach the same sermon 3 times? Nakipag-meeting sila sa pastor at tinanong nila ang pastor, "Pastor, bakit pangatlong beses mong inulit ang iyong sermon?" And the pastor said, once you learn the first lesson, I'm going to teach the next lesson. Ang sabi ng pastor, "Pag natuto na kayo at sinunod nyo ang unang sermon, ay tsaka lang ako magbabago at ipapaliwanag ang bagong sermon." So on this text, you see Peter talks about reminding them 3 times. Dito natin mababasa na ipinaalala ni Pedro sa kanila ng 3 beses paulit-ulit kung ano ang kanyang sinabi. And the first is, I will always remind you about these things, even though you Na know it. na paulit-ulit kong ipaalala sa inyo kahit na nasabi ko na ito noon. And in verse 13, I should keep reminding you as long as I live. Naakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito ay gigisingin ko kayo ng isang paalala, pauulitin ko ang aking paalala. And the third time, Peter says, I will work hard to make sure you all remember. Na at sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalala muli ang mga bagay na ito. All of us, like Peter, are very slow to learn. Katulad ni Pedro, tayong lahat ay mabagal matuto. And we should keep learning by repetition. Na paano tayo matututi kundi paulit-ulit tayong paaalahanan at paulit-ulit tayong kailangang sumunod. And after this message, there will be small groups. At pagkatapos po ng mensaheng ito, ang mga IFL, kabataan ng mga IFL ay magkakaroon po tayo ng divided session. And you will be discussing about the message. At dito po natin pinag-uusapan ang mensahe mula sa pastor. But next month, I'm going to remind you again. Subalit, pinaalala ko na sa inyo at sa susunod na buwan ay paaalalahanin ko kung ano ang pinag-usapan natin ngayon. Because like Peter, we all need reminders. Sapagkat katulad na sinabi ko kanina, tayong lahat katulad ni Pedro ay kailangan pa ulit-ulit na pinaalalahanan sapagkat madali tayong makalimot. Let's pray. Tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, for the life of Peter. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa buhay ni Pedro. And we also thank you for the words of Peter. At kami po'y nagpapasalamat sa kanyang mga salita na ginamit mo. Help us, Lord, to learn that we can live the possible Christian life. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matutong mamuhay na makadiyos ng buhay Kristiyano. And strengthen our faith. At palakasin mo po ang aming pananampalataya. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Marami pong salamat.